Okay, so tayo po ay mananalangin po sa ating pasimula. Panginoon, minsan pa sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Hiningi ko po na sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesucristo, kami po ay iyong pangunahan, mamuhay ka sa buhay namin, manahan ka sa puso namin at lubin mo na sa lahat na bahagi ng sanktuaryo mo ay patuloy itong mapuno ng iyong presensya. Inanyayahan ko yung Santong Espiritu na siyang patuloy na kumilos sa buhay namin, sa puso namin sa mga oras na ito. Pangunahan mo po at pagpalain mula pasimula ng aming pakikinig hanggang mamaya sa pananagumpay namin na matapos namin mapakinggan ang kahalagahan ng mensaheng ito sa buhay namin. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Nawa, mapaluguran kita sa buhay na ito na ipinagagamit ko sa iyo. Ito pang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. So una po, tingnan po muna ng ating mga katabi at ngitian po naman natin. Ayan, nandyan po ba siya nung linggo? Yan. So ang iba po dyan, hindi nyo man po sila nakita nung umaga, maybe po sa afternoon service po sila. Amen po. At ipakita natin, ipahayag natin sa demonyo na tayo ay pinalaya na. Amen po ba? Kaya dapat ang ating mga aura o ang ating mga reflection must be the reflection of our Lord Jesus Christ. Yan. Kasi kapag nakita ka na ikaw ay nakasimangot, ibig sabihin, hindi namumuhay, hindi nabubuhay sa iyo si Kristo. So once again, the revelation po ngayong umaga is that the importance of the resurrection of our Lord Jesus Christ. So yan, nandyan. Ayan. The resurrection of Jesus Christ is at the heart of the Christian message. So yan po. So hindi po lingid sa ating lahat na nasa puso po talaga ng mga mananampalataya ang mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi, sabi nga, how unlucky we are. How unfortunate we are in the church services may stress the empty tomb only Easter Sunday or even just through the Eastertide season. So, parang tayo na, parang kaawa-awa tayo kung yung mga nag-service sa church, yung ating mga gawain ay tuwing Easter Sunday lamang naaalala ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi nga, how unlucky we are. So parang kumbaga sa literal na pananalita, parang wala tayong swerte. Parang wala man lang tayong kaswerte-swerte. Hindi man lang tayo pinagpapala kung minsan itong muling pagkabuhay ni Jesucristo ay inaalala lamang natin tuwing sa mga traditional churches, tuwing Marso o Abril lamang ito naaalala. Where in fact, dapat natin alalahanin ito araw-araw sa bawat buhay ng mga mananampalataya kay Kristo. Amen po ba? If we consider ourselves that we are resurrected with the Lord of Jesus Christ, dapat nating alalahanin ito araw-araw, lalo na yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Amen. So, patuloy natin na ipagpasalamat sa Panginoon that we are blessed, we are blessed. So, pinagpala tayong lahat sapagkat kasama tayo dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Another concern is the common way Christians summarize the gospel by mentioning only Jesus' death. So isa din daw po na concern na napaka-common o napaka-simple lamang na kaparaanan na minsan bilang mga mananampalataya, sinasummarize lamang ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbanggit ng kamatayan ni Kristo. Amen. Yung para bang binabanggit lang nila yung kamatayan, kinakalimutan nila
kung ano yung pinagdadaanan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya namatay. Amen po. Kasi kung mapapansin po natin, kung nandirito po kayo nung nakaraang Biyernes, doon sa mga napagdaanan ng mga mensahe ng mga kapatid natin na ginamit niya upang ipaliwanag sa ating lahat yung kahulugan ng mga huling winika niya doon sa krus, makikita nyo kung gaanong paghihirap at sa kabila ng paghihirap na yun, tayo pa rin yung concern niya. Pero parang wala bang power na sinasabi natin, Jesus death, parang kamatayan ni Kristo, parang binabanggit natin na kung sa literal ba na kamatayan ng isang tao, hindi nalilimutan ng kanyang mga mahal sa buhay, yung namatay niyang mahal sa buhay. Amen po ba? Pero yung kamatayan ni Kristo, dapat din natin niya na pahalagahan at yung kanyang muling pagkabuhay, mas lalo nating pahahalagahan. Amen po. Yan. Kasi napapansin ko yung mga namatayan, sobra-sobra yung kanilang pag-aalaga. Kung mapapansin din naman natin, lahat naman tayo galing doon. Amen. Naalala ko nga nung ako ay wala pa sa tunay na pananampalataya. Isa pa ako doon sa taga-ayos ng bulaklak, doon sa Karo. Yan. So, kaya nakita ko kung saan ba originated yung, di ba, kapag na ang isang pamilya nalagasan ng isang miyembro, kung bakit nila inaayos yung kabaong, nililinis every minute, pinapalitan yung bulaklak, ay dahil pala doon, base doon sa mga pangangaral ng mga praile o mga pare, doon nila nakita yun na kahit na yung mga hindi naman gumagalaw ay ginagaya kanila. Yan. So, di ba, yung kung paano nila pinahalagahan yun, hindi naman yun nagalaw. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo gumagalaw. Amen. Ang ating Panginoon, He is the God of miracle. So kahit sa lahat ng dako, gumagawa ang Diyos kahit nasa malayong distansya o may kalayuan sa atin, gumagawa siya. Amen. So how much more yung mga tao na pag namatay na, wala na yun, hindi na yun babangon, hindi na yun magbibisita sa iba niyang mga kamag-anak, dahil nandun na lang siya, katawan niya na lang yun. Tandaan po natin. Amen. Mayroon po ba ditong bago? May mga bago po ba dito? Mga baguhan? O mga datihan na parang ang paniniwala ay para pa ring luma. Yan. So, lagi nating tatandaan, once na ang isang tao kinuha ng kanyang may likha ang kanyang hininga, ang natitira doon sa kahon ay yung kanyang katawang lupa na lang. Amen po? Wala na po siya doon. Amen. Wala na siya doon. Yung iba, umaasa pa, naku, mag-iikot pa siya. Dahil nga sa yun yung pinaniwalaan, ay para sa kanila, iniikutan talaga sila. Amen po? But, paano ba kayo maniwala sa bagay na yun? Sa ganang akin, I believe na kapag tayo ay kinuha na ng ating Creator, yung ating hininga, wala na. Amen? Wala na. Tayo ay nahaharap na sa judgment. Amen po? So, ganun dapat yung ating paniniwala. So, ito yung concern nila. Parang wala man lang sa kanilang power na sabi na kamatayan lang ni Kristo. Pero ang katotohanan niyan, kasama siyang namatay doon at kasama pa rin siyang nabuhay doon. Amen. Without the resurrection, Jesus Christ's ministry ends in defeat, in disillusionment. Sabi nga doon sa Lucas 24 verse 21, sabi doon, kung wala yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang ministeryo ito ay magtatapos lamang sa pagkatalo at sa pagkabigo. Alam niyo po ba kung bakit? Sabi po doon sa Lucas 24:21, habang si Cleophas naglalakad papunta doon sa tomb, papunta doon sa libingan. Hindi binanggit kung sino yung kanya kasama ni Cleophas, pero dalawa sila doon.
Sabi niya, paano yan? Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. So ibig sabihin, doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong pag-asa. Amen? Mayroong pag-asa. Lahat tayo ay nagkamit ng pag-asa. At ito na tayo ngayon, naligtas na tayo. Amen? Maging nung panahon na yon, si Cleopas, nandun yung malaking pag-asa niya. Paano yan? Wala na ang laman ang libingan. Siya pa naman yung pag-asa ng buong Israel na siya yung magpapalaya doon sa kabuuan ng Israel. Kasama tayo doon. Amen? Pero mayroong isang malakas ang loob na talagang pinaglaban niya yung kanyang inaasahan, yung kanyang pag-asa. Pero naniwala po ba kayo kung nagbabasa po kayo ng Biblia? Habang naglalakad si Cleopas, hindi niya alam kasama niya si Jesus. Hindi natin alam, hindi binanggit kung sino yung isang kasama ni Cleopas. Maybe that is Jesus Christ, resurrected Jesus. Amen? Kasi kung titingnan nyo ang Luke 24:21, kung babasahin nyo yun, walang nakasaad na pangalan doon ng kasama ni Cleopas. Gusto nyo po babasahin po natin yun? Yan. So, tunghayan po natin ang Luke 21. Alam niyo po ba, habang binabasa ko po ito, ay kinikilabutan ako. Kaya alam niyo, hindi ko rin po alam kung ano po yung message ng Panginoon kahapon. Kasi alam niyo po naman na tayo ay hindi tayo nagpipirme sa lugar, kundi talagang hanggat gusto ng Diyos na tayo ay pagministrihin ay ginagawa natin ito. Sabi dito, Lucas 21, 24. Yan. Sa Lucas 24, verse 21. So, kapag binasa po natin itong Luke 24 and 21, makikita po natin. So, umpisahan ko po dito sabi dito sa 13. So, para makuha natin yung buong kwento. Sabi doon ang pamagat nito sa Luke 24:13 hanggang 21 po yan. Ang sabi dyan, sa daang papunta sa Imaos. So, yung paglalakad pala ni Cleopas, papunta yun sa Imaos, doon pala sa bundok ng Imaos na kung saan doon pwesto yung libingan ni Jesus. Sabi dito, ng araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaos. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. So yun yung sabi ni Cleopas kay Jesus. Anong pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. So yun yung sabi ni Cleopas. So talagang yun yung kanilang mayroon silang malaking pag-asa. Kasi alam nila dahil alagad siya ni Kristo, alam nila kung ano yung mangyayari sapagkat bago pa mangyari ang pagpapahirap kay Jesus ay nandoon na yun sa kasulatan, sa propesiya. So nabigla sila. Kasi sabi ni Cleopas, paano yan? Siya pa naman yung inaasahan namin na magpapalaya sa buong Israel.
yung buong Israel na yun na pinalaya ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay doon sa kanyang pagkamatay. Kasama tayong lahat doon na mga tumanggap sa kanya. Amen po ba? Amen. Kaya yun yung nakita doon. Kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, lahat na ministeryo ay talo at bigo. Puro pagkatalo. At sa tingin nyo, sino ang nananalo kung walang nabuhay na Kristo? Ang demonyo. Amen po ba? The resurrection cultivate the passion narrative in all four Gospels because it is at the center of redemption itself. Without it, one can only pity Jesus as a dead martyr whose lofty ideals were sadly misunderstood. Ang sabi nga, ang kamatayan daw po ng ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay ay ito yung nagpalago sa ating marubdob na compassion. Di ba? Yung sa four Gospels, kung makikita natin, nakita natin kung paano nagkaroon ng compassion yung sumulat ng mga evangelist doon sa four Gospels. Ano ba yung four Gospels? Ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas, sino pa? Ni Marcos, ni Juan. So yan, the four Gospels. So mayroon doon ng mga may passion yung sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, nasulat nila ito sapagkat naroon nakapaloob lahat yung patungkol sa pagkatubos maliban doon sa mga bagay na hindi naayon doon sa sinulat ng mga four evangelists na yon. Yung redemption na mismo ang Panginoong Jesucristo ay siya mismo ang pinagmulan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kung wala po ito, baka maging kawawa lamang ang Panginoong Jesucristo nang siya'y namatay, parang ituturing na lang siyang isang martir. Amen po ba? Na kung saan isang martir na mapagmataas dahil sinabi nila yung taong ito na namatay, na pinako sa krus, na inilibing doon, ay siya yung matalino sa pananalita, makapangyarihan sa pananalita. Kung hindi siya muling nabuhay, baka siya ay ang tingin sa kanya mapagmataas, mayabang. Amen po ba? Kasi sa atin sa literal, kapag ikaw ay maraming alam, literal na kaalaman, sinasabi na ang yabang naman ng taong ito. Kaya kung hindi siya nabuhay, baka sabihin din na isa siyang martir na mapagpalalo. Amen po ba? Minatutunan po ba tayo doon? Yan. With this resurrection, one must stand in awe of the exalted Messiah, the Son of the living God, who gave His life as a ransom for many. So sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng muling pagkabuhay. Amen po ba? Tayong lahat must be stand in awe. Dapat tayong lahat ay nakatayo na sumasaludo at itinataas ang Mesiyas na kung saan siya yung anak ng buhay na Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. So lahat tayo. At sa kasalukuyan, siya ay naghahari doon sa kanan ng kanyang amang nasa langit, na kung saan isang araw siya ay babalik sa kaluwalhatian upang ayusin ang sirang sanlibutan. Niniwala po ba kayo na sa panahon ngayon, ang sanlibutan ay sira na? Amen? Pero lagi nating tatandaan, babalik ang ating Panginoon para i-fix ang lahat ng bagay sa buong mundo. Amen po? Hello? Kaya nga sabi nga ni Paul, he stated that apart from the resurrection, our faith and message are in vain. Sabi sa 1 Corinthians 15:12. Ang sabi po diyan sa Korinto,
Yan, 1 Corinthians 15:12. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Tingnan po natin kung gaano kahalaga ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, kung hindi natin pahalagahan ang kanyang resurrection day or ang kanyang resurrection na pag-alala natin sa kanya, paano pa kaya tayo? Walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Wala ding halaga. Mangaral man tayo ng mangaral kung hindi natin pahalagahan ang muling pagkabuhay. Wala din yan. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mapapahamak. Pero dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, lahat tayo mabubuhay. Amen po ba? Amen. So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Without the resurrection, Jesus' death would go without divine interpretation and endorsement. Ibig sabihin, kung wala ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang kamatayan niya ay wala itong banal na pagkaunawa. Amen? O walang katotohanan o hindi ito makakapagpabago sa atin. Amen po ba? Kaya ito yung kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. The resurrection amounts to the Father's clear signal that Jesus is the powerful Son of God who has conquered death and reigns as Lord of all. Ayan. So sabi nga dyan sa Romans 1:4. Kung mapapansin po natin, Romans 1:4, kung mula sa 3, sabi diyan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, at tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. So, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, napatunayan na siya ay anak ng Diyos. Amen? Dahil sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ibig sabihin, yung makapangyarihang himala. Amen? So, napatunayan na siya ay tunay na anak ng Diyos. Ayan, so baka naman pwede natin ma-jot down ang verse na yan. Amen? Baka sakaling may magtanong sa atin. Amen? Hello? Napatunayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, siya ay napatunayang totoo na anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. So apart from the resurrection, there would be no reason for the cup of memorial at the Lord's table because there would be no reason to anticipate the cup of the new wine in the Father's kingdom. So maliban dito sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ, yan. So walang rason para tayo mag-aalala. Diba tayo ay nagla-last supper, nagtitake tayo ng communion, kung hindi siya nabuhay na magmuli, para ano pa?
na inaalala natin. Amen po ba? Hello? So para paparalalahanin natin yung nagtitake tayo ng banal na yung katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Amen? Kaya nga natin yung inaalala, it's because of His resurrection. So may naunawaan po ba kayo? Baka kasi mamaya, kahit na sa Santa Cena natin, take lang kayo ng take, hindi nyo nalalaman ano bang ibig sabihin nito, bakit ba natin ito ginagawa, bakit ba natin ito inaalala. All that, it is because of the resurrections of the Lord Jesus Christ. May naunawaan po ba tayo? Ayan. So sabi nga, sa Matthew 26:28, sapagkat ito yung aking dugo ay nabubuhos. Ay sabi dito, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabuhos para sa kapatawaran ng marami. Iyan. So, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na-finish lahat ng mga kasalanan nating lahat. Amen po ba? I'm sure lahat tayo, mayroon tayong mga napakarurumi. Sabi nga, ang kasalanan natin na lintulad sa isang basahan. Amen po. Nakakita na ba kayo ng basahan? Marumi yun. So lahat ng iyan sa pamamagitan ng dugo na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay nilinis na. Amen. Hello? Inintindihan niyo po ba? Without resurrection, none of Jesus' promises would be trustworthy. So sa pamamagitan daw po, kung wala daw po yung muling pagkabuhay, wala doon sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon ay hindi mapagkakatiwalaan. Amen po ba? If Jesus did not rise from the dead after promising many times that He would do so, kung hindi daw po siya nabuhay na magmuli mula doon sa kanyang pagkamatay, amen, na ipinangako niya ng maraming beses. Ayan. Ibig sabihin, baka lahat na kanyang mga pangako ay hindi mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Kasi hindi naman siya nabuhay. So, alam niyo po ba, doon sa Matthew 12:40, sinabi doon, so kapahayagan din ito, propesya din ito, na kung paano si Jonas. Kilala niyo ba si Jonas? Si Jonas, 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda. Amen? Ganon din po ang ating Panginoong Jesucristo, 3 araw at 3 gabi siya doon sa libingan. Amen? Hello? So, yun yung nakuha doon sa prophecy na yun na may kaugnayan kung bakit si Jonas ay nandun siya sa loob ng malaking tiyan ng isda for 3 days and 3 nights. Amen. So sabi nga, nung doon sa haba si Jesus Christ, nandun siya sa libingan, kaya nga siya, nung nandun siya sa libingan, nandun siya sa kadiliman. Amen? Nandun siya sa kadiliman nung nandun siya sa libingan. Kasi, pinakita ng kanyang amang nasa langit, yung mga tao na nangailangan ng kaligtasan. Amen? Kaya nga, di ba, doon sa 7 last word, doon sa mga sinabi niya, yun hunger siya. Sabi niya, I thirst. Hunger siya sa kaligtasan ng buong mundo. Kaya nakita niya yun nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo habang siya nandun sa kadiliman, sa libingan ng mga patay. At alam niyo po ba na tayong lahat, maging walang saysay yung kanyang muling pagkabuhay. Kung sabi nga, tayong lahat tayo mamamatay. Amen po ba? Lahat tayo mamamatay. Tayong lahat na tumanggap at naniwala na si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Lahat tayo mamamatay. Pero sa kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang muling pagbabalik to fix the broken world, kasama tayo na kanyang bubuhayin. Kasama niya tayo doon sa alapaap. Amen? Nakita niyo yung hope? Nakita niyo yung promise ng Panginoon? Kaya yung pag-asa? Amen? Ngayon pa lang, tinatamasa na natin yung pag-asa natin na yun sa Panginoon. Kasi lahat tayo, pinatawad niya na. Kaya nga kayo nandyan eh. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba kung gaano kalalim ang revelasyon ng resurrection of Jesus Christ?
Lahat tayo kasama niya na namatay at muling nabuhay. Kaya wag mong sabihin na babalik-balikan mo pa yung kasalanan mo nung una pa. Amen po ba? Sapagkat kasama ka ng nabuhay ni Jesus Christ sa kanyang muling pagkabuhay. Yung buhay mo ngayon, binago na yan ng Panginoon. You don't need to go back to your own ways. Hindi mo na kailangan bumalik pa doon sa luma mong pamamaraan sa buhay mo. Ano mang pamamaraan mayroon ka noong panahon na wala ka kay Kristo. Ngayon na nandito ka na kay Kristo, huwag mong sayangin ang panahon mo. Amen po ba? Huwag nating sayangin yung panahon natin. Sayang. Kahit pa sabihin, tuwing linggo ka lang nauupo dyan, pag uwi mo sa bahay, huwag mo rin kalimutan yung pananalangin mo, yung pagbabasa mo ng banal na kasulatan sapagkat yan ang magpapaunlad sa iyong pagkaunawa na ikaw ay kasamang namatay at kasamang nabuhay sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Amen? Hindi yun ako, ngayong araw na ito, yung ibang mga tao, nung araw ng Biyernes, naku, huwag kayong gagalaw, patay ang Diyos ngayon. Kayo ba? Nagganyan pa ba kayo? Parang sinabi nyo na you are defeated. Parang sinabi nyo na kayo ay talunan. Amen po? Hello? Are you there? Nandyan pa po ba tayo? He should be pitied or scorned, not believed and obeyed. So, ibig sabihin, kung hindi siya nabuhay na magmuli, baka siya ay kaawa-awa at hindi siya paniniwalaan at hindi rin siya susundin. Ibig sabihin noon, kung hindi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, baka isa din tayo doon sa hindi din naniniwala at hindi rin susunod sa Kanya. Kaya ibig sabihin doon sa mga sumusuhay, may mga sumusuhay ba? At doon naman sa mga sumusunod, doon sa mga sumusuhay, hindi sa Kanya nagrerema ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen po ba? Hello? Kasi kapag naniwala ka na muling binuhay si Kristo at kasama ka doon sa muling pagkabuhay na yun, hindi mo na maisipan pang sumuhay. Dahil mararamdaman mo kung ano yung hirap na binigay ng ating Panginoon para sa'yo. Amen po ba? Para sa'yo. Hindi lang siguro nung Easter season, nanood kayo ng Passion of Christ. Doon siguro naiiyak kayo, di ba? Huwag lang tayong umiyak. Isabuhay natin kung ano yung, kasi doon isinasadula nila kung ano yung naranasan ni Jesus Christ. Amen po ba? Kung tutuusin siguro, kulang pa nga yun eh. Amen? Kulang pa nga yun yung ginanapan ni Mel Gibson, di ba? Kulang pa yun sa totoong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita lamang yun sa kapanahunan natin ngayon na yun yung, ganun yung pinagdaanan niya. Ganun ang hirap niya. The same resurrection message is still powerful to transform doubters into disciples today. Amen? Yung mensahe daw po ng muling pagkabuhay ni Kristo ay nananatiling makapangyarihan na makapagpapabago doon sa mga nag-alinlangan pa na ayaw pang maging alagad ni Kristo. Mayroon pa po bang mga nag-aalinlangan dyan? Amen po. Hello? Mayroon pa siguro kasi kung tutuusin sa mga disciples ng Panginoon, marami pang ayaw magpa-disciple. Amen po. Hello? Nandyan pa po ba kayo? There would be no ultimate reckoning for sin. So, ibig sabihin, wala sanang ultimatum na pagtutuos sa kasalanan. At si Satan, baka siya lagi yung panalo sa bawat battle natin. Amen po ba? Kasi hindi natin napapamuhayan na binuhay tayo muli sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasama tayo doon na nakapanagumpay sa lahat ng mga battle natin sa buhay. Amen. Kahit na gaano man kabigat yung pinagdadaanan nyo, dahil na kay Kristo ka, alam mo kung ano yung pinagdaanan niya,
kasama ka doon sa kanyang pagkabuhay na magmuli, magiging magaan para sa iyo. Ano mang kalaki, gaano mang kalaki yung pagsubok na nararanasan mo ngayon. The resurrection guarantees that the disciples' model prayer will be answered. The will of God will be done on earth as it is in heaven. Ayan. So, nagumagarantiya po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo na natupad. Amen. Natupad yung pananalangin ng Panginoon na itinuro doon sa kanyang mga alagad na kung saan yung kalooban ng Panginoon ay maghari nawa dito sa lupa at sa langit man. Amen po. Ayan. So yan po yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At kung wala yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, walang kahulugan ang krus. Amen? Walang kahulugan ang krus. Makikita nyo lang siguro, literal na krus. Yan lamang yung nakikita nyo, literal na kahoy na ginawang krus. So, ibig sabihin, hindi maliwanag kung hindi nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Hesukristo. So ano po ba yung mensahe sa ating lahat patungkol dito? Sa pagkaalam natin, sa karoon natin ng knowledge patungkol sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. The lesson we learn from Jesus' sacrificial death and resurrection, we also can be obedient like the Savior. So tayo man din ay pwede tayong maging masunurin katulad ng ating tagapagligtas. Amen. So we have no choice but to obey. Amen. We have no choice but to obey. Bakit? Dahil kapag hindi ka sumunod, ibig sabihin, walang kapangyarihan sa iyo na si Kristo ay namatay at nabuhay na magmuli doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? May natutunan po bang lahat? Amen? Dahil po doon sa sakripisyo ng ating Panginoon doon sa hardin ng Getsemane, amen po ba? And on the cross of Calvary, we can repent of our sins and return to the presence of our Heavenly Father because Jesus Christ overcome the death through the resurrection will be resurrected. Kung paanong napagtagumpayan ng ating Panginoon si Kristo yung kanyang kamatayan. Amen? Napagtagumpayan niya yun. Tayo man din, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, tayong lahat ay binuhay din. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Lahat po ba kayo ay buhay? Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. So, nawa, ay mayroon po tayong naunawaan kung gaano ka-importansya o gaano kahalaga ang muling pagkabuhay ni Kristo. Minsan kasi hindi na natin nabibigyan niya ng pansin. Ay, ganito lang. Bagamat wala na tayo doon sa tradisyon na kung saan yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay mayroon silang isinisadula doon. Pero dapat nating pahalagahan. Lalo na tayong lahat na kumikilala na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pahalagahan natin yun. Magtrabaho tayo para sa ating kaluluwa. Amen? Huwag niyong ikompromiso ang inyong kaluluwa. Pag tayo ay wala na, kapag kinuha ng Panginoon na siyang may likha sa atin yung ating mga hininga, wala na tayong alam. Amen po ba? Hindi nyo na alam kung anong klaseng damit ang ibinihis sa inyo. I am sure, magarang damit ang ibibihis sa inyo. Amen po ba? Lalo na kapag kayo ay breadwinner sa pamilya, nakita yung inyong hirap sa inyong pamilya, hindi kayo panghinayangan na gastusan ng pangdamit sa inyong kamatayan. Hello? Nakarelate ba kayo? Hindi kayo magiging mukhang kawawa. Kasi alalahanin ninyo mga mahal sa bayay, ito, ang sipag naman ito. Sobra naman ang tiyaga nito para sa pamilya niya.
So bakit natin siya titipirin? Bakit natin siya susuotan ng hindi magarang damit? Dapat ang gara ng damit niya. Amen po ba? Ganon tayo lagi. Pero sa kabila noon, na tayo'y mga kasama doon sa muling pagkabuhay ni Kristo, kung paanong bibigyan tayo ng magarang kasuotan sa ating kamatayan, dapat mas magara yung ating pupuntahan doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Sayang. Magara nga ang damit mo dito sa lupa nung ikaw ay nanumbalik yung iyong kaluluwa sa Diyos. Pagdating naman doon, hindi ka pala makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ka pala makakapasok doon sa inilaan na lugar ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Amen? Ngayon pa lang, paghandaan natin yung ating patutunguhan. Amen? Kung paano nating napapaghandaan yung ating mga family affair, yung ating mga family fellowship, family reunion, o anumang klaseng pagsasama-sama ng pamilya, mas higit nating paghandaan yung ating patutunguhan doon sa buhay na walang hanggan. Mas masarap buong sambayan kasama natin doon sa langit. Amen po ba? Gaano kaya kasarap yun? Amen? Pero kapag nararamdaman natin na sumisimplang yung ating mga mahal sa buhay, hindi tayo sure na 100% hindi tayo sigurado na makasama natin sila sa langit. Amen? Kaya sa bawat isa sa atin ngayon, nangungusap ang Panginoon, trabahuhin nyo yung pupuntahan nyo. Amen? Sabi nga, ang ating buhay, maiksi lang. Ang ating buhay ay parang katulad lang yan ng usok. Nakakita ba kayo ng aso? Usok. Ngayon, makita mo nandyan yan. Maya-maya wala na. Ganyan tayo. Malakas tayo ngayon. Hindi natin alam kinabukasan kung hanggang saan ang lakas natin. Amen po? Hello? Lahat ng pagkakataon sa buhay natin, i-grab natin yan. Lahat na sitwasyon na pwede natin na magawa para maipaghanda yung ating buhay na patutunguhan, gawin na natin yan. Amen. Lahat na mga sa tingin natin ay hindi makakatulong sa atin para sa ating paghahanda papunta sa buhay na walang hanggan, ay wag na nating idagdag pa sa paghahanda natin papunta doon kasi magiging hindi yan direksyon ng buhay na yan. Lahat na sumusuhay, we must obey. Amen? At lahat na sumusunod, mas lalo pang sumunod. Amen po ba? Sabi nga, the will of God will be done on earth as it is in heaven. Natupad ang kabuuan ng propesiya sa buong kasulatan na si Kristo ay maghihirap, ipapako doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y mamamatay, pero siya ay muling mabubuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, lahat tayo kasama doon, lahat na tumanggap sa kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya linisin natin yung buhay natin. Siguraduhin natin lagi na yung buhay natin ay sigurado na laging nakakonect yung puso natin sa puso ng Diyos. Amen po ba? Baka mamaya, yung katawang lupa nyo nandyan nakaupo. Yung puso nyo, nag-aalala kayo sa mga mahal nyo sa buhay na naiwan. Mabuti ko yung pag-aalala ay papunta doon sa pag-aalala na makasama siya sa buhay na walang hanggan. Ay kung yung pag-aalala ay makasanlibutang pag-aalala, nakakaawa po. Nakakaawa ang ating mga mahal sa buhay. We must do our part and God will do the rest. Amen? Gawin po natin yung bahagi natin. Pag nagawa natin yung bahagi natin, I'm sure walang sumbat ang Panginoon sa atin sapagkat alam niya na ginawa natin yung part natin at yung the rest, alam din natin na si Lord ang gagawa sa parting yon. Amen po? Huwag na nating patigasin ang ating mga ulo. Matitigas pa ba ang mga ulo nyo?
Amen. Yung iba, paglinggo lang banal. Sa mga darating na araw, nakakalimutan na yung kabanalan. Amen. Nakikihalo sa makasanlibutan. Hello? Wala po pang dumarating sa atin na marobdob na pagkatakot sa Diyos. O wala po ba tayong nararanasan na marobdob o malalim na kumbiksyon kapag sa panahon tayo na nakikihalo tayo doon sa makamundong gawa? O hindi nyo pa nararamdaman kung ano yung pakiramdam ng banal at hindi banal? Amen? Alam niyo po ba, bibigyan ko po kayo ng isang punto. Ang pakiramdam ng banal o ang pakiramdam ng saturated ng salita ng Diyos, naiinitan siya kapag ang mga kasama niya ay hindi maka-Diyos. Amen po ba? May natutunan po ba tayo doon? Sikapin po natin na yung buhay natin, habang nandito tayo, sabi nga, yung buhay natin na hinahalin tulad sa usok, ay patuloy natin i-restore yung ating relasyon sa ating Panginoon. We need restoration of our relationship sa ating Diyos. Amen, Lord. Marami na akong bagay na kaligtaan na hindi ko naibigay sa iyo ang karangalan. Patuloy mo po akong gabayan, maitama ko na po ito. Hindi yung pag nakakadama tayo ng maaluan na kalusugan, ay okay na, babalik na naman tayo sa lumang buhay natin. So, paano mo mararanasan doon? Yung mahal mo sa buhay, umaasa, nako, ang papa ko, ang mama ko, walang palyayan pag-araw ng linggo. Sa unahan pa yan nakaupo, sumasamba sa Diyos na buhay, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya alam ko na ang papa ko at mama ko pag namatay, ay kasama siya ni Kristo doon sa hapag na kanyang inihanda para sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Sayang naman, hindi tayo makasama doon. Huwag din nating biguin yung ating mga mahal sa buhay na nagsisikap na ipanalangin kayo para kayo maligtas. Nagsisikap na ipanalangin kayo para kayo ay mapunta doon sa buhay na walang hanggan. Huwag nyo yung ikompromiso ang inyong kaluluwa sa sanlibutang mga gawain. Amen po ba? Hello? Hindi po masama na makisalamuha tayo, pero isipin natin kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yun, ay, mas lamang pala ang pag-ibig ko sa Diyos. Hindi pala ako nababagay dito. Kailangan ko na dumistansya sa kanila kasi hindi ako nababagay dito. Pupunta ako, lalapit ako doon sa mga tao nakabagay ng espiritu ko. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Maghanap tayo. Tayong mga matatag ang espiritual, matatag ang pananampalataya. Hahanap tayo ng ka-fellowship na matatag din ang pananampalataya. Yung hindi tayo magiging makiapid. Yung hindi tayo magkakaroon ng pakikiapid. Amen po ba? Kapag ikaw ay espiritual at patuloy kang nakikisama sa hindi espiritual, ang tawag sa'yo, nakikiapid ka. Amen? Dapat mayroon kang conviction doon pa lang na hindi ka nababagay sa kanila. Hindi ka nababagay doon. At kailangan mong i-turn back yung sitwasyon ng buhay mo. Hahanap ka ng ka-espiritu mo at maunawaan ka niya at maililip up pa yung pananampalataya mo. Amen po ba? Hello? So, yun mararamdaman ay hindi ko pala ito ka-espiritu. Hindi yung para tayong kapag hindi nakatingin yung, lalo na kapag hindi nakatingin si pastor. Naku, si pastor, nandyan lang naman yun sa loob ng simbahan, sa loob ng sanktuaryo. Okay lang yan. Happy-happy tayo ngayon. Patay naman si Kristo. Biro mo yun. Parang isinanggalang pa yung kamatayan ni Kristo. Hindi niya alam kung bakit namatay si Kristo. Namatay si Kristo ng dahil sa Kanya. Amen po? May natutunan po ba tayo doon? Nagkakaroon po ba ng malalim po na impact sa atin yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Lagi pong pinapaalala sa atin ng Panginoon at ng Kanyang Espiritu.
i-prepare natin yung buhay natin. Amen? Prepare natin ang buhay natin. Kahit tayo nandun na sa robdob na parang gusto nang bibigay yung ating physical na katawan, hahanapin pa rin natin yung mga nanampalataya na kasama natin na magli-lift up sa ating kaluluwa. Amen po? Hello? May natutunan pa ba tayo doon? Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Ipaghanda niyo kasi mahirap doon sa impyerno. Amen? Mahirap doon, lalo na po tayo mga nagkakaedad na. Lagi nating tatandaan, hindi tayo nagkakaedad ng paurong, kundi sumusulong tayo. Sa kabila ng tumataas yung antas ng edad natin, tumataas din dapat yung antas ng ating pananampalataya. Alam naman natin, dalawa lamang ang pupuntahan ng tao, langit ba o impyerno. Amen? Hello? Nakakahabag. Sabi nga, kung wala ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, walang halaga ang pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Maging kahabag-habag lamang ang ministeryo niya, ang simbahan niya. Dahil walang maniniwala na buhay si Kristo. Pero dahil tayo naniwala na muli siyang nabuhay na magmuli para sa atin, nakasama tayo doon, tayo'y nakakasunod sa Kanya. Tayo ay patuloy na nag-aalala sa kapangyarihan ng lahat na ginawa ng ating Panginoon Hesukristo mula doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay na magmuli. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. May naunawaan po ba tayo? Ayan. Tingnan niyo po yung inyong mga katabi. Baka mamaya may natutulog na dyan. Ayan. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Salamat po sa Kanyang pagpapaunawa sa atin. Minsan hindi natin naintindihan, ganun pala ka-impact yung mensahe ng Diyos patungkol sa resurrection of Jesus Christ. Ganun pala siya kahalaga. Kaya sa oras na ito, tayo ay patuloy na ipaghanda natin ang sarili natin. Handa natin yung buhay natin, yung patutunguhan natin. Walang saysay ang buhay na ito, gaano man kagara ng ating mga kasuotan, gaano man kalaki yung ating mga kinikita, kung hindi naman natin mahal si Kristo at hindi naman natin pinahalagahan yung ginawa niya para sa ating lahat. So, akin pong tinatawagan po ang ating bishop para po sa kanyang bahagi sa pagpapaliwanag sa atin patungkol sa ating mga natutunan ngayong umagang ito. Amen. Sabi nga dito sa Roma chapter 8, verse 11. Roma chapter 8, verse 11. Kung nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo, na Hesukristo, siya ring muling bubuhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na ninirahan sa inyo. Si Kristo ay binuhay ng Diyos. At ang sabi dito, ang Diyos din na ito ang bubuhay sa atin pagdating ng takdang panahon. Ang Espiritu ay Diyos. Amen? Kung hindi binuhay si Kristo
sa mga patay, walang kabuluhan ang ating pangaral. At wala rin kabuluhan ang inyong pag-upo at pagkinig. Wala itong kapangyarihan lahat. Kaya lang dahil pinatunayan ng Diyos na siya'y muling binuhay ng Espiritu, ang Espiritu ay Diyos, at nanirahan sa atin ang Espiritu ito, ito rin yung muling bubuhay sa atin pagdating ng huling araw. Kaya, yung Espiritu na yan na naninirahan sa atin, yan yung bubuhay sa ating katawang may kamatayan. Lahat naman tayo mamatay. Ang pagkabuhay po na yan ay hindi po para sa lahat. Tandaan po natin, ang pagkabuhay na yan, hindi po para sa lahat. Para lang yan sa mga mananampalataya kay Kristo. Para lang yan sa mga tumanggap kay Kristo. Po doon sa hindi mananampalataya at hindi tumanggap kay Kristo, sila man din ay bubuhayin, kaya lang itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi man sila sumampalataya kay Kristo, hindi man sila tumanggap kay Kristo, hindi man sila tinanggap ang salita ng Diyos. Amin po ba? Ang pagkabuhay ni Kristo, unulit ko, para lang yan sa mga mananampalataya, para lang sa lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Lahat naman po yan ay bubuhayin ng pagkailang dalawang klase ng pagkabuhay. Sa langit, ang papunta ng mga mananampalataya, ng mga tumanggap kay Kristo, mga tumanggap ng kanyang salita, at sa impyerno naman po yung bagsak na mga hindi tumanggap kay Kristo at hindi sumampalataya sa Kanya, hindi tumanggap ng kanyang salita. Amin po ba? Dalawa po yan. Hindi po lahat ay bubuhayin para sa langit. Wala pong neutral dyan. Hindi ka pwedeng gumitna. Kaya piliin mo ang Panginoon. Amin ba ba? Piliin mo si Kristo. Walang gitna, walang neutral. Hindi mo pwede sabihin, sa gitna na lang ako. Neutral na lang ako. Kailangan piliin mo yung dalawa. Si Kristo o ang demonyo. Dalawa lang ang pagpipilian natin. Walang neutral, walang gitna. Kaya para tayo mabuhay, si Kristo ang ating pipiliin. Kasi pinatunayan ng Diyos na siya'y binuhay ng Diyos. At pinatunayan ng Diyos na tayong mga mananampalataya, tayong mga tumanggap kay Kristo, tayong mga haniwala sa salita ng Diyos, sumusunod sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, ay bubuhay ng Panginoon pagdating ng huling araw. Yung iba, naniwala sa Diyos, kaya lang hindi sumusunod. Pwede ba yun? Naniwala ka lang, hindi ka sumusunod? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Amen. Hindi pwede sabihin mo, naniwala ako sa Diyos, kung hindi ka sumusunod. Hindi pwede ganun. Sabi mo, kilala mo ang Diyos, hindi ka naman sumusunod. Naniwala ka sa Diyos, hindi ka naman sumusunod. Hindi pwede ganun. Dapat ang pagkilala, mayroong panampalataya, mayroong pagsunod. May pagkilala sa salita ng Diyos. Amen po ba? May pagsunod talaga. Amen. Amen. Sasabihin ng tao, kilala ko si Jesus. Haniwala ako kay Jesus. O hindi naman siya sumusunod sa Panginoon. Wala pong dating yun. Hindi po ito magdudulot ng kaligtasan. Amen. Para lang ito sa yung kaligtasan ay para sa mga mananampalataya, para sa mga niwala sa Kanya, para sa mga sumusunod sa Kanyang salita, aniwala sa Kanyang mga salita, ay doon lamang po ang kaligtasan. Bagamat lahat tayo ay tinubos ng Panginoon, lahat ng tao, ngunit kailangan pa rin tayo sumampalataya sa Kanya. Kailangan tayong tanggapin yung Kanyang salita, sundin yung Kanyang salita. Amin mo ba? Kapag binaliwala mo yan, walang kasiguraduhan ang buhay mo. Kaya kailangan masigurado natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag natin sabihin, kilala ko si Jesus. Naniwala ako sa Kanya, ngunit wala ka naman panampalataya, hindi ka naman sumusunod. Hindi po totoo yung ganun salita.
Dapat pinatutunayan ito sa pananampalataya, pinatutunayan ito sa pagsunod natin sa Panginoon. Tingnan natin sinabi ni Pablo sa Filipos chapter 3, verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makabahagi sa kanyang paghihirap. At maging katulad ng kanyang kamatayan, sabi ni Pablo sa 11, umaasa ko naman ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Kaya yung kanyang paglilingkod ay may pag-asa na bubuhayin din siya ng Panginoon mula sa kamatayan. Ganon din tayo. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon kasi nga umaasa tayo ang ating paglingkod ay kapag tayo kinamatayan natin ang paglilingkod sa Panginoon, tayo man ay bubuhayin na Panginoon mula sa kamatayan. Amen ma. Kaya yung ating paglilingkod hindi po nasasayang. Kasi kung datan man tayo ng kamatayan, yung kamatayan na yun ay bubuhayin ng Panginoon. Hindi po manatiling patay. Tulad ni Kristo na pagdating ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya yung kanyang pagkabuhay ay may power, may kapangyarihan. Amin po ba? Kaya yung ating pangaral ay may kapangyarihan kasi buhay si Kristo. Amen. May power kasi nga buhay ang Panginoon. Sabi nga, kay Kristo sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may katagumpayan. Amen po ba? Kasi nga buhay siya eh. Buhay siya at manatiling buhay magpakailanman. Kaya lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi mabibigo. Lahat ng naniwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Lahat ng may pananalig sa Kanya ay hindi mabibigo. Kung paano siya binuhay ng Espiritu ng Diyos at yung Espiritu na yan kung naninirahan sa atin, yan din ang bumuhay sa ating katawang may kamatayan pagdating ng huling araw. Amen. Kaya ingatan niyo yung Espiritu na yan sa inyong buhay. Malimit tayo magkulang, malimit tayo magkamali. Pero hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakamali lagi. Amen. Tayo babangon pag nagkamali tayo. Amen. Huwag ka manatiling tumba. Huwag ka manatiling laging patay. Amen. Sa iyong pananampalataya. Lagi dapat buhay ang ating pananampalataya. Amen. Kung magkulang ka man, magkamali ka man, hingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi alam niyo ba, ang Diyos ay tapat. Yung katapatan ng Diyos ay walang hanggan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So sa araw na ito, tayo po ay aawit sa Lord. Aawitan natin ang ating buhay na Panginoon. Aawit tayo sa ating Panginoon. Kasi kaya, dahil buhay siya, yung ating pagpupuri ay buhay din. Amen. Dahil buhay ang ating Panginoon, yung ating pagpupuri ay buhay din. Dahil siya ay buhay, napapakinggan niya ang ating pagpupuri sa Kanya. Dahil siya ay buhay, nakikinig siya sa atin. Dahil siya ay buhay, yung ating panampalataya ay buhay din. Dahil siya ay buhay, yung ating paglingkod sa Kanya ay buhay din. Dahil siya ay buhay, yung ating mga panalangin ay buhay din sa Kanya. Sikapan natin na yung ating pamilya madala natin kay Kristo. At mapaalam natin sa kanila na ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi siya nanatili sa libingan, kundi siya ay bumangon mula sa kamatayan para ipakita yung kanyang walang hanggang kapangyarihan.
Kaya lahat ng mananampalataya ay buhay. Sapagkat buhay ang ating pinagkatiwalaang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya. Lumapit tayo sa Kanya na mayroong pagtitiwala. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga puso. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 2, tayo ay pinili ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus upang pabanalin ng banal na Espiritu at sumunod kay Jesucristo at linisin tayo ng dugo ni Kristo. Ipalinis niyo ang inyong mata, ipalinis niyo ang inyong isip, ipalinis niyo ang inyong puso, ipalinis niyo ang inyong kamay. Lahat ng alam mong bahagi ng buhay mo na marumi, ipalinis mo sa Panginoon para maging banal ka sa paningin ng Diyos. At ang presensya ng Diyos, walang hadlang para dumaloy sa iyo. Kasi kung mayroong isa dyan na bagay na marumi, hadlang yan para yung pagdaloy ng presensya ng Diyos ay hindi makadaloy. Dapat alam mo kung ano yung ipapalinis mo sa Panginoon. Mata, isip, puso, kamay, dila, bibig. Kasi yan yung malimit pagkulang magkasala. At kapag naging malinis na po yan, maalis na po yung karumihan, hinihingi na po ng tawad sa Diyos. Hindi po mahirap dumaloy ang presence ng Lord sa atin. Yung presensya ng Diyos. Ngunit kapag mayroong mga hadlang, may mga bahagi na marumi, sa anumang bahaging binanggit ko, sagabal po yan. Bara po yan, bara. Lalo na yung takot. Ang takot hindi sa Diyos. Yung pag-alinlangan hindi po sa Diyos. Kaya maraming hindi nakakaranas ng presensya ng Diyos kasi takot. Nag-aalinlangan. Kaya hindi makapasok ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kasi nga may takot. Alam niyo ba kung saan nagmula ang takot? Sa panahon ni Adan at Eva, lagi silang kinakausap ng Diyos. Nung sumuway sila sa Panginoon, ano ginawa nila? Natakot sila sa Diyos. Kasi alam na sumuway sila. Kaya doon nagsimula yung takot. Kapag ikaw lumalapit sa Diyos, buong puso, buong kaluluwang, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sarili. Wala kang isipin kundi ang Panginoon. Buong puso mo ipagkatiwala sa Kanya ang iyong espiritu, kaluluwa, katawan. Kapag ikaw lumalapit sa Diyos. Amen? Huwag ka magkaroon ng pag-alilangan o takot kasi hadlang, hindi yan makapasok sa iyong presensya ng Diyos. Kumbaga, bahala na si Lord sa akin. Ganun ang gagawin mo. Buo dapat ang iyong pananampalataya. Pagtitiwala sa Panginoon. Na maranasan mo yung presence ng Lord. Maranasan mo yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Huwag natin labanan ng Espiritu ng Diyos. Sa pamagitan ng kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Dapat buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu na ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sarili. Tayo lalapit sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang kayo patawarin niya sa inyong mga kasalanan.
Gawa chapter 3 verse 19. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. At yung mga pagkukulang na yan, hadlang yan para hindi makadaloy ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Alisin natin yung pagsisinungaling, alisin natin yung sama ng loob, alisin natin yung mga tampo natin, alisin natin yung mga galit natin, alisin natin yung hindi pagpapatawad natin. Lahat ng maruming bagay sa gabal para sa ating paglapit sa Panginoon, alisin natin. Matuto kang magsuko ng iyong buhay sa Diyos. Matuto kang maglapit sa Panginoon para maranasan mo yung kanyang kapangyarihan. Yes, hallelujah. Tayong lahat ay aawit sa Panginoon. Kapag tama puso natin sa pag-aawit sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay madaling bumaba sa ating kalagitnaan. Sabi ni Paul, nais kong maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. May kapangyarihan yung kanyang muling pagkabuhay. At ako man din umaasa na bubuhayin mula sa kamatayan. O Diyos, iyong tingin aking panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Mayroong kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dahil siya'y binuhay ng Espiritu. At ang Espiritu itong nananahan sa atin, ito rin yung bubuhay sa atin pagdating ng huling araw. Kung mayroon kang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, dahil tayo ay templo ng banal na Espiritu. Sabi ni Paul, ang puso nais kong maranasan ang muling pagkabuhay ni Kristo, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil ako yung umaasa rin na bubuhayin mula sa kamatayan. Bigyan mo ng banal na takot. Kung hindi binuhay si Kristo mula sa mga patay, ang ating sinapalata, ang ating pangalan, walang kabuluhan. Kaya dahil siya muling binuhay, yung ating pangalan, mayroong kapangyarihan. Yung ating panginig, mayroong kapangyarihan. Yung ating panapalata, mayroong kapangyarihan. Sa
kailangan sa ating pagpupuri, totoo yung ating puso. Makikita sa ating puso ang genuine na panampalataya. Kasi pag hindi totoo yung ating panampalataya, ito'y walang kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating panampalataya sa Panginoon. Ito yung tinitingnan sa atin ng Diyos, yung ating panampalataya at yung ating pagtanggap ng Kanyang salita at pagsunod sa Kanyang salita. Dito nakabase ang ating kaligtasan. Napahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon na makita sa ating puso na buo yung ating pagtitiwala sa Diyos. Di ba nakarasan, sabi ko, sa mga binata at dalaga, sino bang mahal natin? Pag sinabi sa'yo ng iyong girlfriend o boyfriend, sino bang mahal mo? Yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, o si Kristo? Ang sabi niyo, si Kristo mahal niyo. Kasi siya nagbigay buhay, siya nagbigay ng kalakasan sa atin. Nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Pangalawa lamang ang tao. Hindi pwede maging number one ang tao. Sa mga mag-asawa naman, kapag tinanong ka ng asawa mo kung sino mahal mo, ang sabi niyo, si Kristo mahal niyo. Pangalawa lang inyong asawa. Dahil hindi ka man mabibigyan ng buhay na wala hanggan ng asawa mo. Dahil pare-pares kayo binigyan ng Panginoon ng buhay. Pares-pares tayo binigyan ng load ng kalakasan. At siya, pares-pares tayo binibigyan ng load ng pagpapala. Sa Diyos lahat nagmumula yung ating pag-asa, kalakasan. Kaya dapat una talaga ang Panginoon sa ating buhay. Sa oras na ito, nais ko kayong i-ministeryo. At sabi sa Mateo 11:28, lumapit sa akin ang lahat na napapagal, lahat na nabibigat ang lubha, lahat na nahirapan. Kung mayroon ka nito, lumapit ka sa Panginoon. Lahat ng kapagalan mo, lahat ng kahirapan mo, lahat ng kabigatan mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, dinala ni Jesus ang ating kasalanan sa krus upang tuluyan natin iwan ang kasalanan at mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos kaya gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Yan yung purpose ng krus. Doon niya dinala lahat ng kasalanan ng tao. Parang sabi, iwanan natin ang kasalanan at mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang sugat, tayo gumaling. Kaya sa paglapit natin sa Panginoon, ano man mga kabigatan natin, ano man kapagalan natin, kahirapan natin, ilapit natin sa Panginoon. Nang may pananampalataya, may pagtitiwala, para ito'y kanyang alisin. At bibigyan niya tayo ng tunay na pag-ibig, kagalak at kapayapaan sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, kung ikaw may pananampalataya, lumapit ka sa Lord. Iayahan ko kayo dito sa unahan. Lahat ng pagal, nahihirapan, nabibigatan. Kapag mayroon kang tatlong ito, nahihirapan ka, pagal ka, nabibigatan ka, lumapit ka sa Panginoon. At ang handa na tayo bibigyan ng kapayapaan, bibigyan tayo ng Lord ng kapahingahan. Amen. Ang sabi ko, kung sino yung may kabigatan, sino yung may kapagalan sa buhay, sino yung
Yes, hallelujah. Marunong ka bang humingi sa Diyos? Sumunod Ang humihingi lamang ang tumatanggap. Kapag wala kang hinihingi sa Diyos, huwag mawasan, natatanggap ka. Dahil ang lahat lang ng humihingi sa Diyos ang tatanggap. Lahat lang ng humahanap sa Diyos, ang makatagpo sa Diyos. Lahat lang ng humakatok sa Diyos, ang mabubuksan ng Panginoon. Dapat lahat tayo marunong humingi sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo, kayo makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan sa Diyos. Sapagkat ang bawat humingi, tumatanggap. At ang bawat humahanap ay makatagpo. Bawat kumakatok ay pagbubuksan. Basta't lumapit ka sa Panginoon na may gagawin ng Diyos sa iyo. Itaing mo sa Lord ang iyong pangailangan. Magsusumamo ka sa Panginoon. At ikaw ay hindi bibiguin ng Diyos. Kapag lumalapit ka may panampalataya, hindi ka mabibigo. Huwag kang magtiwala sa tao. Ang pagkatiwalaan mo yung Diyos. Dahil siya nagbigay sa atin ng ating pagkain, inumit pa namin. Siya nagbigay ng ating resources. Siya nagbigay ng ating pagpapala. Huwag maging number one yung tao. Huwag ka matakot sa tao. Sa Diyos ka matakot. Kasalanan ang sobrang pagtitiwala sa tao. Ibigay mo ng 100% ang iyong panampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Baguhin mo ang mindset mo. Baguhin mo ang puso mo. Ilagay mo sa Diyos ang buong pagtitiwala mo. Dahil kapag ikaw nagtiwala sa tao, malaki kasalanan sa Diyos. Dahil ang tao namamatay. Kapag inuna mo ang Diyos sa puso mo, lahat ng bagay susunod sa iyo. Lahat ng prayer natin ay tutugunin ng Panginoon. Ako'y manalangin, sumunod kayo. Sumunod kayo sa akin panalangin. Sabihin natin, Lord, patawad po sa pagkukulang ko, kasalanan ko, sa mata, sa isip, sa puso, sa kamay. Linisin mo ito na lahat ng dugo mo na tumubos sa aming kasalanan. Hugasan mo, kulod, mula ulo hanggang talampakan ng dugo mo na tumubos sa aming kasalanan. Lahat ng karumihan natin, hingin natin ang tawad sa Diyos. Galit, hingin mo ng tawad sa Diyos. Tampo, hingin mo ng tawad sa Diyos. Sama ng loob, hingin mo ng tawad sa Diyos. Hindi pagpapatawad, magpatawad ka kasi ang Diyos nagpatawad. Buhay man, patay man yan, magpatawad ka. Sabi mo, bagitin mo ang pangalan na, pinatatawad na kita. Bagitin mo kung may mga sama ka na loob. Huwag mong tayuan yung magpantay man ang paa mo, hindi ka magpatawad. Kasalanan sa Diyos yan. Buhay man, patay, sabihin mo, magpatawad ka. Bagitin mo yung pangalan na kung mayroong kasamaan ng kalooban. Mayroong kang tampo, magpatawad ka. Yung pagmamalaki mo, isuko mo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na mapagmalaki. Ayaw ng Diyos na maging palalo tayo. Ayaw ng Diyos na maging sinungaling tayo. Maging totoo tayo sa isa't isa. Maging totoo tayo sa Diyos. Lahat banggitin nyo. Mga kasalanan na namana natin sa ating mga magulang mula pagkabata mo, ano mo ilagay ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, na naalala mong kasalanan mula kabataan, hingin mo ng tawad sa Diyos. Magpalinis ka sa Panginoon. Ipalinis mo yung mata mo, palinis mo yung isip mo, palinis mo puso mo, palinis mo bibig mo, palinis mo kamay mo. Hugasan tayo ng dugo ni Kristo na tumubos sa ating kasalanan. Hugasan tayo ng dugo ni Kristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Basta sumunod kayo sa ganung panalangin, may gagawin ang Diyos sa inyo. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Hindi namin ang Espiritu mo. Hindi namin napalakasin mo kami, Panginoon. Hindi namin ang revival sa healing, revival sa miracle, revival sa deliverance, revival sa panampalataya, Lord.
At punuin mo kami ng pag-ibig mo. Punuin mo kami ng kapayapaan mo. Punuin mo kami ng kagalakan mo. Sa umaga ito. Salamat po. Tinugo mo ang panalangin namin. Sa oras ito. I pray, Lord, na yung kamay ko ay maging kamay mo. Punuin mo ng Holy Ghost ang lugar nito. Sa buhay ko. Hallelujah. Pagpalain mo yung bibig ko. Pagpalain mo yung kamay ko, Panginoon. Ang bibig ko yung maging bibig mo. Yung kamay ko yung maging kamay mo, Lord, sa oras ito. Salamat sa pagtugon mo ng panalangin ko. I-touch mo sila, Panginoon. I-heal mo sila, Lord. I-touch mo sila. Holy Spirit, hindi ko pagkilos po sa mga ito. I-ministeryo mo sila, banal na Espiritu. Bigyan mo ng banal. Hindi ko na palakasin mo yung mga anak mo. Punuin mo sila, Lord, ng kapangyarihan mo. I-touch mo yung anak, isip at puso sa umaga ito. Touch, Holy Spirit, in Jesus' name. Punuin mo kami, Lord, ng iyong kapangyarihan sa umaga ito. Punuin mo kami ng pag-ibig mo at kagalakan sa oras ito. Kapayapaan, deliverance, power. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Loobin mo pa yung Espiritu mo kumilos sa aming kalagitnaan. Touch in Jesus' name. Heal, God, heal. Pagaling ka lang, magpagaling ka. Hindi ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa aming kalagitnaan. Hindi ko ang power ng Holy Spirit. Touch in Jesus' name. Huwag kang matakot. Dahil ang takot hadlang yan. Pag-alilangan hadlang yan. Sa pagkilos ng Diyos, para yan. Heal, Lord. Ibigay mo ang buong panampalataya mo sa Diyos. Patungalan sila natin mga kamay. Yung kamay natin ipatong sa kanila. Lord, I pray, magministeryo ka sa aming kalagitnaan. Kami- Huwag ka matakot, huwag ka mag-alinlangan. Ibigay mo ng buong puso mo sa Diyos. Kaluluwa mo, ibigay mo sa Diyos. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Sa paglapit natin, dapat mayroong panampalataya. Oo, yung panampalataya natin. Holy Spirit, touch! In Jesus' name. Touch, Holy Spirit. Kapag may takot, hadlang yan. Hadlang. Kapag nag-alilangan, hadlang. Hey, Lord, palakasin mo sila. Hindi ko na napalakasin mo kami sa pamagitan ng Espiritu mo. Hey, Lord, pagalingin mo sila. Palakasin mo sila. Palakasin mo sila, Panginoon. Kapag may pagkatakot ka sa isip mo, hadlang yan, sa kapal yan. Hadlang para gumaling ka, hadlang para lumakas.
Puspusin mo kami, O Diyos, ng banal mo Espiritu. Pour out your spirit. Puspusin mo sila, O Diyos, ng banal mo Espiritu. Pour out your spirit. Your spirit. Punuin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. Punuin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. Punuin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. Hallelujah. Inyong sambahayan. Ano man panalangin ko, isama niyo inyong pamilya. Banggitin niyo inyong pamilya na hindi pa naligtas. Yung kaligtasan ng buhay natin, ng ating pamilya, i-receive niyo. Sabihin natin, receive! Kaligtasan natin pamilya, receive! Yung kagalakan, yung kapayapaan, receive sa ating pamilya. Yung kasaganaan sa ating pamilya, receive, 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 receive. Receive power of God. Receive power of God. Receive power of God. Yung pagtatagumpay natin pamilya. Receive, 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 receive. Yung kalakasan ng ating buhay, kalakasan ng ating pamilya. Receive, 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 receive. Healing, receive. Miracle, receive. Deliverance, receive. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabi nga, sa Revelation 12:11, sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, tayo'y pinagtagumpay ng payo sa diablo. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive. I-receive mo. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive. Kasama pamilya mo. Sabi nga sa Gawa, chapter 3, verse 16, sa pangalan ni Jesus may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus may katagumpayan. There is power in the name of Jesus Christ. Receive. There is power in the name of Jesus Christ. Receive. 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 There is power
In the name of Jesus Christ. Receive. Receive. Ano man mayroon ka na kailangan mo sa Panginoon. Receive mo. Receive. 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 Holy Spirit. Receive. Holy Spirit. Receive. Online. YouTube, Facebook. Internet. Receive. Receive. Holy Spirit. Receive. 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 Holy Spirit. Receive. Receive. I receive. I receive. I receive. Holy Spirit. Receive. Healing. Receive. Miracle. Receive. Deliverance. Receive. Yung pananampalataya. I-receive niyo sa iyong puso. I receive. I receive. I receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga ito. Na ang panalangin namin ay iyong tinugon. Nagpagaling ka, naghimala, nagpalaya. Ang revival sa panampalataya, Lord, ipagaling mo. Yung pag-ibig mo, ilagay mo sa puso namin. Yung kapayapaan mo, ilagay mo sa puso namin. Yung kagalakan mo, ilagay mo sa puso namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa pagtugon mo ng panalangin ko. I-bless mo kami lahat ng nag-receive ay tatanggap. Ano man ang kailangang pangailangan. Lahat na may panampalataya ay tatanggapin nila ang kanilang pangailangan. Salamat, salamat po sa kasaganaan. Salamat, salamat po sa tagumpay. Salamat, salamat po sa kagalingan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Kay Kristo ang papuri. Kay Kristo ang pasalamat. Kay Kristo ang pagsamba. Kay Kristo ang pagluwalhati sa mga ito. Sa ngalan po ni Jesus. Sa ngalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Ang pangalan po ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive. In Jesus' name. Receive. In Jesus' name. Amen. Amen.